Magandang umaga po sa inyong lahat mga garden. Nandito na naman po tayo sa aking Small Spaces Garden. Ito na po yung part 10. Ayan. Babalik ta rin ko pa ng camera para makita nyo po yung ating mga tanim. Please like and subscribe. Click the bell. So ang pag-uusapan po natin dito ay yung good and bad dito sa aking garden. Kung makikita nyo po, bago po kayo magsimula, kung nakikita nyo po nung nakaraan dito, kapag ka magtanim po kayo ng mga pechay, ay dapat ay hindi po siya masyadong nasisilungan. Kung makikita nyo po, halo-halo na po yung kanyang tanim. Pero kung makikita nyo po dito, may mga attractant po tayo ng mga bubuyog o kaya mga butterfly. Ito po yung blue ternate. Napakaganda pong mag-attract ito ng ating mga pollinators tulad po dito sa mga sitaw. Kung makikita nyo po dito sa sitaw, napakadami pong bunga niya. At meron din patola dito. Kung makikita nyo po dito mga garden, nung nakaraan, di ba, nakapag-harvest na po tayo. Ang pinaka-the best kasi, kapag ka meron na pong ganito, pitasin nyo na po, wag po kayong magpapagulang para sa susunod ay tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pagbunga. Pero kung itinigil nyo po yung pagpipitas, ipagpapatuloy niya po yung pagkakaroon ng binhi at titigil yung kanyang pagbunga. Kaya ang pinaka-the best dito ay pitasin nyo na po siya. Minsan, meron tayong hindi nakikita dito na bunga. Makikita nyo po dito, tulad po nito. Ito, meron na po pang seed saves. Tatanggalin po natin. Ayan. Kapag ka hindi nyo po pinitas, yung sa dulo niya dito, meron yung dulo dito. Makikita nyo dito. Ayan. Kapag pinitas nyo po ito, magkakaroon pa ulit ng bunga dito sa pinakadulo. Magkikreate pa ng bulaklak dyan. Kapag hindi nyo po pinitas ito, magiging seeds. Ayan. Ang kagandahan po ng may seeds ay may pagpapatuloy nyo ulit yung kanyang bunga. Makikita nyo mga garden, ang dami pong bunga nung aking patola. Saka ampalaya, ayan o. Makikita nyo po dyan, mga ampalaya. Tapos yung sitaw na maiksi, meron ako dito. Ayan ito, black beans kasi ito mga garden. Isa ito sa gustong-gusto kong itanim kasi isang piraso lang po ito. Ang dami niyang bunga kasi gumagapang. Ayan, kung makikita nyo po dito, punong-puno na po siya. Hindi tulad dati na ang itinanim ko diyan ay mustasa saka pechay. So kung gusto nyo pong magtanim ng mustasa at pechay, dapat hindi nyo po muna tataniman ng gumagapang sa ibabaw. Kasi kapag tinaniman nyo po ng sobra-sobra na gumagapang dito sa ibabaw, hindi na po maarawan yung ilalim. Ang mangyayari, yung ating mga tanim ay magiging bansot tulad po nito. Yan, tulad po ng pechay na yan. Pero magpipitas po tayo ng bunga ng sitaw, ayan, para magpapatuloy yung kanyang pagbunga. Meron din dito palaya, ayan o. Yan, kailangan pitasin nyo na kasi kapag hindi nyo po pinitas yan, gugulang lang, masasayang lang po yung ating tanim. Ang mangyayari sa kanya ganito oh. Ayan, nalalaglag lang po yung mga buto. Kasi hindi ko agad-agad napapansin kapag galing po ako sa trabaho, yan. Ngayon ko lang mapapansin. Yan. Pipitasin nyo lang po yan. Paano dito? Hindi kaya. Maraming bunga to. Mamaya pala i-share ko sa inyo. Ituturo ko yung napakagandang effective na pataba sa ating mga halaman. Ayan, ang daming bulaklak po ng blue ternate. Mas maganda kapag magpitas po kayo ng blue ternate, mas maganda kapag hindi na mahamog. Kasi kapag pinitas nyo na may hamog, ang mangyayari po dito ay mabubulok kapag isinidsive nyo.
Saka ang kagandahan po dito, meron po tayong mga ladybug. Diyan nyo po malalaman kung merong mga white flies dyan sa mga ilalim. Pero ang kagandahan po, sila po yung kumakain ng mga aphids na dumidikit po dito sa ating mga halaman. Ayan. Bali dito sa garden ko, hindi po ako nag-i-spray. Ito, tignan nyo, merong mga pollinators dito. Ayan. Napaka-importante yung mga bubuyog na magpo-pollinate sa ating mga halaman kasi para mabuo yung bunga ng ating tanim. Tapos dito, kung mapapansin nyo po dito, merong dito yung palatandaan na may mga insekto na kumakain at sumisira sa ating mga halaman. Ayan, makikita nyo po dito. Tulad po nito, ayan. Hinahayaan ko na lang po siya dyan kasi sobrang dami ng dahon. Hindi niya kayang ubusin lahat ng dahon ng ating mga tanim. Ayan, para sa susunod, magiging paru-paro po siya. At saglit lang po ang buhay ng paru-paro. Ayan. Kaya hayaan nyo na lang po siya. Makikita nyo po dito mga garden, oh. Sunod-sunod yung bunga dito. Ayan, meron dyan. Pero diyan, hindi po natin masisigurado kung lahat po yan ay magtutuloy. Depende po sa panahon. Ayun o. Madami pang bunga dito. Ayun. Iniikot lang po yung bunga para sa susunod ay magkakaroon ulit ng bunga. Tulad po dito. Ayan, may bulaklak pa ulit. Dami. Hindi ko maubos yung bunga niya kasi tuloy-tuloy yung yung pagdadry nila. Ayan, sa susunod po magluluto tayo ng masarap to sa pangalan nun. Sa butchi, masarap to. Ilalagay po natin sa loob ng butchi. Ayan, hindi ko muna tinatanggal yung mga ganito. Ayan. Yung dry na dry yung kinukuha ko na mga bunga. Ayan o. Tapos tingnan nyo, gumapang na po siya dun sa baba. Mamaya ayusin ko yan, babalik ko po siya dito sa taas. Ayan siya o. Dami. Tapos pupunta po tayo sa loob. Kasi meron yung mga nagtatagong mga bunga. Yan, kung makikita nyo po yan, oh. Yan yung pinaka-importante mga garden. Kaya kapag maraming bulaklak, sila po yung na-attract sa mga bulaklak, lilipat po sila doon sa mga babae. Ito po yung bulaklak na lalaki, lilipat sila doon sa bulaklak na babae. Yan. Tulad po niyan. Natapos na kasi kahapon, bukas yan. Itra-transfer nila yung pollen dun sa kabila para mabuo yung kanyang bunga. Tulad po nito. Mas masarap kapag ganito kalaki, pitasin nyo na po siya. Pero kung hindi nyo pa naman kailangan, huwag nyo munang pitasin kasi mas matamis ang bunga ng gulay kapag sariwa. Saka yung ito, medyo wala pang konting bukol. Mas matamis yung mga ganito. Pupuntahan po natin yung loob kasi maraming mga bunga dun. So, dito natin ilalagay dyan. Kasi mamaya, dadagdagan pa natin yan. Makikita nyo. Ay, ito pala yung update ng aking tanim na sibuyas galing sa puwet. Yung puwet ng sibuyas, ginawa ko dun, hiniwa ko, tapos binabad ko sa tubig. Ayan, tingnan nyo. Meron na po siyang laman. Dalawa yung laman niya, tas dito single lang. Ilagay nyo lang konti. Gustong gusto kasi ng sibuyas ay yung hindi po masyadong naarawan kapag pinapabayaan lang. Pinapabayaan ko lang po yung kanyang
Yung, ito, tingnan nyo yung sitaw dito. Ito ang mahirap dito mga garden kapag ang ang tanim nyo ay halo-halo, hindi agad-agad nakikita yung kanyang bunga. Ayan. Ito yung problema po natin. Ayan o. Di ba may bunga na? Tapos itong mga ganito, hindi ko na kinukuha. Makikita nyo talaga dito mga garden, oh. Napapabayaan yung bunga. Seed saves na po ito. Seed saves na. Ito. Ayan, seed saves na po ito. Yan yung problema ko ngayon kasi hindi ko nakikita yung bunga na gugulangan po siya. Pipitasin po natin yung mga bunga. Mas masarap, mas gusto ko yung yung bunga ng ng ampalaya na maliliit. Kasi kapag inilagay po natin sa pakbet o kaya tingnan nyo, may pipino pa dyan. Yan. Ito yung mali dito. Kapag sobrang dami talaga, ang mangyayari sa mga bunga ng tanim nyo ay magiging ganito. Yung pipino na nababansot na po siya. Tapos may nakita ako dito ampalaya. Ayan. Napakadaming bunga po ng ampalaya. Halo-halo kasi to. Ayan o. Ito yung bunga ng sitaw. Tingnan nyo, naglalawitan sila dyan. Tapos ito, hindi na natin makikita yan. Kaya kailangan na natin pitasin. Ayan, naputol. Ito yung problema ko dito mga garden. Yung makikita nyo yung malunggay, kinumutan na po nila yung malunggay. Ang mangyayari dito sa malunggay, mamamatay po siya. Kaya kailangan natin may-save sana yan. Ayan o. As may mga bunga dito. Kunin na natin mga to. Tapos sa susunod maggagawa tayo ng video, sacrifices. Papatayin natin yung iba para mabawasan yung liwanag dito sa ilalim, sa kaloob. Ito, tingnan nyo, daming langgam. Daming langgam mga garden. Ayan, tapos ito yung luya na tanim ko nung nakaraan. Naggaling may nagbigay sa akin na luya. Ito, inilagay ko lang po dito sa ilalim. Nakikita nyo itong gumagapang dito sa ilalim. Wala nang silbi ito. Ayan o. Kahit may bulaklak yan, hindi yan magtutuloy. Kaya puputulin nyo na lang po yan. Hindi yan magtutuloy kasi hindi siya naarawan. Ang kagandahan po ng luya, kahit nasa ilalim ng ganito shades. Ang mangyayari dyan mga garden. Tingnan. Kinukuha ko na yung mga bunga ng palaya. Yan o. Tapos itong luya, ang kagandahan po ng luya mga garden, kahit nasa container na ganito. Ayan, tapos shade siya. Gustong gusto po ng luya. Mabubuhay pa rin ang luya kahit pabayaan nyo. Kasi kapag nag-uulan naman ay meron na po siyang sariling dilig. Hindi na po natin inaalagaan yung luya na yan. Tapos ito yung kangkong ko nung nakaraan, kung makikita nyo po. Ito yung bad news, di ba? Ang sabi kasi, kailangan ay merong sikat ng araw para sa mga kangkong. Kaya nung natabunan na po siya, wala na, namatay na po sila. Tapos kapag may makita kayong mga gito, tanggalin nyo po yung mga dilaw-dilaw kasi matanda na po yung mga yan. Ilagay nyo lang po dyan. Pag nabulok yan, mapapakinabangan na po ng lupa. Magiging pataba po yan. Yan, normal lang po yung mga ganito, yung mga dahon na nilaw-nilaw. Kasi tumatanda yung dahon. Ayan, para lumabas yung airflow. Ayan, kunin na natin to, sayang. Baka gumulang pa, walang makasama. Ayan o. Meron pa dito. Dalawa. Ay, ang dami o, tinan mo o. Kumpul-kumpul o. 1, 2, 3, 4. Tingnan nyo. Ganyan ang kasipag mamunga. Hindi ko matanggal ng isang kamay lang.
Yan, naputol. Daming bunga talaga. Ayan, ganun lang pala. Dami kong bunga mga garden. Tapos humahalo kasi dito yung mga mga alugbati. Ang sukal-sukal. Daming bunga ng sitaw Yung iba kasi dito, ginagawa ko kapag ka nakapag-save seeds. Yung meron po akong group na ang layunin po namin ay magbigay ng libreng seeds. Tapos kapag ka nakapag-produce din sila ng sarili ng seeds, ay ibibigay din nila yung mga buto sa mga kapwa nating magtatanim ng mga gulay. Ayan So, sa susunod ito, tatanggalin ko na etong banda dito para makapagtanim ulit tayo dito ng ng gumagapang kasi ang dami kong seedlings. Ayan Tingnan nyo mga garden, dami. Hindi ko na siguro mahawakan lahat to. Ito yung hinahanap ko. Kala ko nawawala. Ito yung aking lagadera. Tingnan nyo yung lagadera ko. Di ba? Daming bunga. Pupunta po tayo dun sa aking garden, dun sa harap ng bahay. Puntahan natin. Itutur ko kayo. Tingnan, ang dami kong harvest. Diba? Halo-halo po yan mga garden. May mga basil pa ako dyan. Dapat makita natin maigi yung paligid. Kasi kapag hindi po natin nakita yung mga bunga nito ay masisira lamang. Yan ang dami talagang bunga. Pupunta tayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung tabi ng bahay. Ayan, ito yung gagawin ko sa susunod. Kapag wala po kayong mataniman, pwede po kayong gumawa ng ganito. Ayan, makikita nyo po yan. Ito po ay green na okra. Ito naman ay ayan burgundy po yan. Tapos ito yung paso. Kung nakaalala nyo po yung update ng nasa paso, itong ampalaya, pinutol ko po yung kanyang pinakadulo. Ito. Ayan. Hard pruning yung ginawa ko. Tapos ito na po siya. May bunga po siya na 2. Ang pinakamaganda dito kasi yung bunga hindi po nagbago. Ayan, hindi po siya nagbago. Yan, ito yung basil na nakatanim lang din sa 10 liters po ang ginagamit ko. Kapag mas maganda kasi lalo pag sa mga namumunga, 10 liters na galon. Kasi mas marami lupa may lalagay natin. Tapos kapag gusto nyo pong magpunla, dapat po ay nasisikatan ng araw. Yan Pagka morning, makikita nyo yung araw. Mga 6 o'clock siguro. Yan. Mamaya mga 8 or 7 na arawan na po dito. Saka may bubong. Ayan may bubong. Yan. Kahit malakas po yung ulan, dito hindi po na uulanan yung ating mga punla. Yan po ay pipino. Merong kalabasa dito at upo. Ayan. Tapos merong curry. Yan. Curry po na seedlings po yan. Tapos meron akong dito. Ito, yung mga petchay na nasa pet bottle. Tanim ko. Tapos ito yung, itinali ko lang po yung tali doon. Ayan. Tapos meron akong, ito. Dito ko tinali. Tapos dito sa poste. Ayan. Ginawan ko parang siya net. Ayan itsura niya. Ayan. Tapos nandito yung aking mga pataba. Ito po yung ito yung ginawa kong odorous composting. Kung makikita nyo po. Napakaganda. Tapos ito yung balat ng saging na tinadtad ko. Kung mayroon po kayong pinaglagyan ng mga sibuyas, ito galing lang po sa palengke. Ito tingnan nyo.
Ang ganda po, oh. Black na black, oh. Yung tinadtad ko po yan, yung balat ng saging. Yan po kasi ay napakayaman sa potassium na para sa ating halaman kapag magbubunga na po siya. Kailangan pagka gumawa po kayo ng potting mix, ihalo nyo na po ito sa potting mix nyo. Tapos, ayan ang mangyayari sa kanya. Ang daming bunga. Ang daming bunga mga garden. Tapos, importante yung pag-iipon ng tubig sa drum. Kasi dito sa lugar ay chlorinated yung tubig. Kaya kailangan mag-imbak po kayo ng tubig. Tapos, papasingawin nyo, yun yung pang didilig sa ating halaman. Tapos ito yung mga dahon na yan, mga sariwang damo. Ito kasi ay mayaman sa nitrogen na pampalago sa ating mga halaman. Tapos ito naman brown materials ay mayaman sa carbon. Hinahalo ko po sa lupa. Tapos yun yung itinatabon ko dun sa aking composting dito. Yan, ito yung manok. Yung dumi ng manok ay mapupunta dun sa loob. Tapos, hinahaluan ko po siya ng kitchen scrap. Ayan o. Kitchen scrap po yan. Nilalagay ko po dito. Ang tawag ko sa kanya ay odorous composting. Hinahalo ko yung mga damo. Yung mga damo na ito. Yung mga sariwa. Tinatakpan ko po siya ng brown para hindi bumaho. Napaka-importante po yung brown materials na dahon. Ang ginagawa ko po yung ginugupit-gupit ko. Tapos inahalo ko po sa lupa. Ang mangyayari sa kanya ay ganito. Ayan. Napakaganda po siya. Ayan o. Powder na po siya. Sa mga nagtatanong pala, wala na po akong bulate. Mga garden, kasi minsan maraming nagme-message sa akin. Hindi na po ako nag-aalaga ng bulate kasi hindi ko maasikaso. Ang bulate kasi na alaga po natin ay dapat everyday mo binibisita, tapos dapat maganda yung quality ng ipapakain nyo. Pero ito ngayon, ang mai-share ko sa inyo, napakaganda itong odorous composting na ginagamit ko. Ayan, kahit wala po kayong animal manure, mga garden, kasi ang animal manure kasi, itong sariwang damo, mapapansin yung sariwang damo kapag kinain ng kalabaw, kambing, baka, yung sustansya niya ay mapupunta sa katawan ng hayop. Kung sariwa lang ay nandito lang lahat ng sustansya na kinain ng hayop, ay mapupunta sa ating lupa ang sustansya ng mga sariwang damo. Mapupunta sa ating mga tanim. So ayun mga garden, sana po ay meron kayong konting natutunan dito sa maiksing video na ito. Maraming salamat po sa inyo at kung meron kayong konting natutunan, i-share nyo po ang video ito. Huwag po kalimutan mag-like and mag-subscribe. Bye-bye!